Hello po, Doktora. I am Joy po, 23 years old. Before po, regular po akong nagkakaroon ng menstruation every month. At yun po, maayos din naman po yung lifestyle ko in terms of food intake at iba pa. Pero recently napansin ko po na parang may kakaiba po akong discharge 1 week to 2 weeks before po ako magkaroon. White po siya at medyo malansa ang amoy. Nabawasan din po ang days ng period ko. Usually po kasi 4 to 5 days. Pero ngayon 3 days na lang po ang maximum days at mahina pa po. Normal lang po ba yun, Doc? Ano po kaya yung pwede kong gawin? That's the voice. Ayan po ang tinig ng humingi sa atin ng tulong, Doktora Natividad. Si Joy, Yeah. ano kaya ang sagot natin? Okay. So, actually, monthly pa rin siya nagme-menstruate, ano? Pero kasi yung alarming doon, yung malansa, no? Pero white naman, hindi naman discolored. So, probably, ang cause noon is the infection. Pag sinabi mong regular naman ang the way na nakita ko sa history niya, monthly, tapos 3 days, medyo umiksi sila ng konti, normal naman yon. Tsaka depende kasi kung meron ba siyang iniinom na gamot, no? Lalo na 23 years old, dapat tinatanong natin sexually active ba siya. So sexually active siya, is she taking any contraceptive na which can affect the character of menstruation and yung pagdating ng regla niya. So these are, kasi alam natin na ang menstruation hormone dependent yan. So if she is taking any contraceptive, so it will affect that. Pero kasi yung alarm niya na, yung alarming na malansa, so kung sexually active siya, it is advisable to have a pap smear o gram stain. So malaman natin kung meron bang bacteria tumutubo, no, sa discharge niya. So, yan ang sinasabi natin, regular, kung sexually active na yung babae, it is advisable to have a regular checkup yearly, pap smear o kaya gram stain, lalo na kung nagkakaroon ng pagbabago doon sa mga secretion niya. So, at this point, so punta lang, magpakonsulta para malaman natin anong dahilan nun. Kung talagang bacterial infection o minsan naman kasi, ang mga babae kasi, di ba, nakapanty tayo, no? Meron tayong underwear. Minsan yung paglalaban natin, no, yung ginagamit natin tubig, no, malinis ba? Minsan hindi masyado nahuhugasan, tapos o kaya nabibila diyan sa araw, no, sa lugar na maraming pollution. So pag sinuot mo ngayon ang underwear mo, plano na kung hindi ka sexually active, magbabind ngayon, magko-combine ngayon sa normal secretion mo yon, magkakaroon ng abnormal discoloration or abnormal amoy nung yung underwear mo. So, important na magkaroon siya ng gynecological consult. Okay. Attorney Dot, yan ang sagot ni Doktora Natividad ko kay Joy. Wag mo i-disregard ito. Mag-visit ka kay Doktora para makapagpa-check up ka. Thank you very much, Joy. Maraming salamat, Doktora Natividad. Sandali lamang po, Doktora, ha? Sandali lang. Ayan, Attorney Dot, anong isusunod mo dyan? Okay, thank you very much, Miss Annie. Doktora, ito naman po ay galing kay Hilda. Sabi po niya, narito naman, okay. Okay, I think we are going to listen to her. Pakinggan po natin si Hilda. 20 years ago po, Doc, nung tanggalin yung maliit na cyst sa right breast ko. Ngayon pong 49 years old na ako, may mga pagkakataon na sumasakit yung dibdib ko kung saan po ako inoperahan noon. Possible po ba na bumalik po yung cyst? 20 years ago po, Doc, nung tanggalin yung maliit na cyst sa right breast ko. Okay. Doktora? Okay? Thank you very much. Ayan, maganda yun na. So, may possibility na magkaroon ng uri ng cyst on the same side, pero hindi yung dating cyst. So, remember, 49 na siya, so,
is she still menstruating, no? Baka kasi near menopause na rin siya. Kasi kung sumasakit, maraming dahilan naman pagsakit ng breast niya, no? Hormonal changes yan. Lalo na ngayon, near menopause na siya. So, nagkakaroon ng hormonal changes, kaya nagkakaroon ng from time to time, nagkakaroon ng tingling sensation. O pwede naman din kasi yung sumasakit sa right side niya, yung scar na pinanggalingan ng operasyon na usually yan sumasakit talaga yan, lalo na kung malamig. So importante ma-check mammography o kaya sonomammography, no, para malaman talaga kung may tumutubong cyst o wala, o kaya kapain niya, no. It is advised for women to have a monthly breast examination, no? Natuturo yan, di ba? Yung parang pinapiano mo yung breast mo. Hindi yung ginagano mo talaga ang pagkapa niya, gano'n, parang ang pinapiano mo. Kasi para malaman mo kung merong bukol na lumalaki. Ngayon, meron ka napansin, as early as possible, mas maganda seek ka na talaga ng consultation para magawa kagad ng mammography, sonomamo o mammography, para malaman kung talagang scar ba yung sumasakit o may bagong tumutubong cyst. Yan. Okay. Doktora, pasensya na po ha. Ito, last but not the least, narito naman po ang health concern na gustong ilapit ni Ma'am Madeline. Pakinggan po natin ito. Doktora, meron po akong myoma, sabi po ng doktor ko before. Lumalaki po siya every time na nagbubuntis po ako kasabay ng baby. Kaya nilegate po ako noong 2011 after kong manganak doon sa pangatlong anak ko. Ngayon po, hindi naman po ako nakakaramdam ng any pain or pagdurugo. Pero gusto ko lang po sanang malaman if okay lang po ba na hindi na operahan or ipagalaw yun? Or advisable po talaga na tanggalin? Okay. So matagal na rin. Ang tanong natin yan, lumaki ba ang size from the previous na nakita, that was 2011, no? Ngayon, yung pag-ligate sa kanya, wala yung relasyon sa paglaki o pagliit ng myoma. So the purpose of the ligation is solely for family planning. Ngayon, since ang myoma, no, she was bata pa at regularly menstruating, kasi sabihin mo na ligate siya, meron pa na siyang ovary. So, ibig sabihin, pwede rin lumalaki pa yung myoma niya since meron pa siyang ovaryo. Kasi fallopian tube lang naman na natanggal. Ngayon, ang maganda talaga is ma-ultrasound kung lumaki o hindi. But then, sabihin natin, hindi lumaki. Pero kung hindi naman, kasi ang tatlong reason para tanggalin ang myoma mo is number 1, masyado ng malaki, no? Lalo na yung more than 3 months size. Yung kasi pag we compare it with yung amount, yung pregnancy, yung parang kasi laki na ng tatlong risk pa sa number 1. Yun ang lumalaki siya, no? Nagkakaroon siya ng number 2, pressure symptoms. Bawa, talaga nagkakaroon na siya ng discomfort na to the extent nagtatrabaho siya, hindi na siya makapasok ng trabaho because of pelvic pain niya, no? So another indication to remove the uterus with the myoma. Another indication is lumakas ba ang regla niya, lumalakas ba to the extent namumutla na siya, bumabaksak ang pula ng dugo o hemoglobin natin. Ito yung tatlong indikasyon na kailangan bigyan mo ng attention na yung myoma mo. Otherwise, kung hindi naman present yung tatlo na to, you might as well observe it. So yearly, magkaroon ka ng regular gynecological check-up para ma-assess lumalaki ba o lumiliit yung myoma mo. Kung wala naman problema at hindi nagkukos sa'yo, it's better na obserbahan mo na lang. Okay. Attorney, ang sinasabi ni Doktora, gynecological check-up is very important doon sa mga, doon sa mga kababayan natin na nagpadala ng kanilang mga concerns ngayong hapon. Naku, talaga naman, kakaiba talaga pag Doktora Natividad na alam natin na ilang taon yan ang ginagawa ito, Attorney. Kahit natutulog, sasagot ito Attorney Dot. Ayan. Attorney, pasalamatan Yes, Miss Annie, natin sobrang galing. napakasipag Oo. at napakabait na doktora. Yes.
Yes, Miss Annie, talagang our heartfelt thanks to you, Doktora. But before we let you go, Doktora, can you give us any message or parting words for everybody who's watching us or listening to us right now, especially the women? Go ahead po, Doktora. Okay. First and foremost, thank you for always having me. And then, ako lagi kong sinasabi, no, a regular check-up sa doktor, regardless kung ano, pedya, surgery, or anything, OB, importante yan kasi lahat ng sakit naagapan kapag maagang nagagamot pag maagang nakikita, no, lalo na yung mga cancer pag early stage, lalo na kung stage 1 ka lang, madaling ang importante ang pagkonsulta at pagpunta sa doktor, regular check-up. Lalo na ngayon ang ating PhilHealth, no, meron silang mga tinatawag na NBB, no, balance billing, may yakap na programa. So please avail of those programa ng ating PhilHealth, ang gobyerno natin. Wala itong bayad, lalo na kung yung mga yakap member or accredited hospital. Okay. Okay, naku, napakahusay po talaga ng ating guest ngayon. Doktora, we look forward to another session with you in the future. Maraming Yes. salamat po sa A inyo. pleasure. Doctor, Okay, God bless. yes po, Dr. Natividad ko, OB/GYN specialist. And of course, isa po sa mga suki po natin dito sa Serbisyong Bayanihan. Salamat po! If you liked or learned from this video, please click subscribe.